I'm still afraid of the dark. Your voice just keeps pressing play. Then it rewinds itself back to the start. I watch it over again. Could it really be the fact I never bought you a designer dress? Or can it be the truth you never loved me? Were those Long Islands really that strong? Or an excuse to get a running? Falcon Heights, I call you in a straight 3-4 from Grace, and I fell for you before the light even hit your face. Now I wonder why I should have known you weren't working late, but maybe I didn't want to know. Sometimes you feel the point of the blade, but still you wanna take it slow. Sa video ito, nais ko po muli ibahagi sa inyo ang kwento ng aking biyahe mula dito sa province namin sa Sorsogon. Pagmumotor ako patungo sa province ng Laguna, kung saan aking babaguhin ang ruta pagdating sa Pagbilao, Quezon. Dahil binuksan ang Pagbilao Bypass Road, dito ako dadaan para maipakita sa inyo na pwede itong daanan. Pero binubuksan lang ito kapag maraming mga motorista ang umuwi patungo sa rehiyon ng Bicol at patungo sa Visayas at Mindanao, tulad ng nakaraang Pasko at Bagong Taon, dahil under construction pa ang daan na ito. Bukas yung bypass road, dito tayo dadaan. Ayan. Kasi ang ruta ko mga automation, magbabackdoor ako, hindi na ako dadaan ng ng Chaong, tapos ay hindi na ako dadaan ng Sariaya, Candelaria, Chaong, San Pablo, ayan, Santo Tomas, ayan yung Alaminos pala. Hindi ko yan dadaanan, magbabackdoor ako. Dito ako dadaan sa may Mahayhay, Laguna. Kasi sa oras na to siguradong napaka-traffic ngayon. At dahil naranasan ko matraffic sa bahay ng Santo Tomas, Batangas at Alaminos, Laguna at San Pablo, Laguna nang pauwi ako ng Bicol, dito ako dadaan sa backdoor na ruta patungo sa bayan ng Tayabas, Quezon, Lokban, Quezon at Mahayhay, Laguna, hanggang makarating ako sa bayan ng San Pedro, Laguna. Tara, sama kayo sa kwento ng aking biyahe. Simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Now I can't wait for the children we will raise. I hope that they have your heart and you smile. Well, it used to be the home was anywhere I... Okay mga motivation, bali kamusta kayo? Happy New Year pala sa inyo lahat. Bali ngayon ay January 2. So nandito ako ngayon sa may bayan namin sa may Huban, Sorsogon. So yung nasa likod ko ay ang simbahan namin, ito yung St. Anthony de Padua. So babalik na ako ngayon ng Laguna. Bali solo ride ulit. So samahan nyo mga motivation sa biyahe nito. I-share ko yung kwento ng biyahe ko hanggang sa makarating ako ng San Pedro, Laguna. Okay, time check tayo ay 3:40 ng umaga dito sa may Huban, Sorsogon. So take off na ako. Okay. So dumaan ako dito sa may simbahan namin para kahit paano, 'di ba, pag-pray tayo, makahingi tayo ng guidance sa biyahe sa ating mahal na Panginoon. Okay, let's go. Nandito na tayo sa may pinaka main road. Okay. So solo ride, sana wag masyadong umulan para masulit naman ang biyahe. Hindi tayo mahirapan. Okay. So katitila lang ng ulan kanina, buti ka mo tumila na. So napigbigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Sana magtuloy-tuloy ito hanggang sa makarating tayo ng Laguna. So back to reality. Karamihan magbabiyahe na ngayon sa araw na ito dahil balikan na ng trabaho. Yeah. So bukas magtatrabaho na ulit tayo. Kaya sa mga kababayan natin na magbabalikan na ngayon, ingat tayo lahat.
Okay, papasok na tayo sa bayan ng Kasiguran. Bali, ito yung pinaka-boundary. Ayan, makikita natin, ayan, oh. Kasiguran. Ayan, nakalagay dito, Kasiguran, Sorsogon. Ito yung pinaka-boundary ng bayan ng Huban sa bayan namin. Tapos, yun, ito na ay Kasiguran na to. Ang kaganda lang dito sa may part ng Sorsogon, maganda yung mga kalsada. May mga lubak man pero hindi ganong kalala. Ay nako, naaambon na. Mukhang uulan rin na tayo ah. Dito wala, nagbabadya na yung ambon sa may bayan ng Kasiguran. Okay, malapit na tayo sa sentro, sa may SM City Sorsogon. Bali pala mga motivation, kung ayaw nyo dumaan sa bayan ng Sorsogon, sa pinaka-sentro, dito kayo dumaan. Ito yung talaga yung pinaka-bypass road na isa. Ayan, dito yung kanto na to. Ito talaga yung bypass road nung wala pa tong Sorsogon Coastal Road. Dito talaga nadaan yung mga bus, mga truck, heavy vehicles nandito. Pero din naman talaga nadaan yung mga heavy vehicles. Pero yung bus kasi, ang iba, dito na nadaan sa may Coastal Road. Magkakaroon ng pag-traffic dito sa may bandang unahan sa kanto ng SM. Kaya nagkakaroon ng kumpulan ng sasakyan din sa kanto. Lalo nung nakaraang Pasko, ayun, nagkaka-traffic dito. Saka ng New Year, sa dami ng tao at daming sasakyan na nalabas dito sa may Coastal Road. Ito na yung SM City Sorsogon, no? So diretso lang tayo. Dito tayo dadaan sa may bayan, sa sentro. Ayan, pag kumaliwa kayo dyan, ayan na yung Sorsogon Coastal Road. Ito na yung SM. Diretso lang tayo. Dito tayo dadaan sa sentro. Tapos dito lang sa bandang unahan, nandito naman yung Sorsogon Sports Arena. Ayan lang, nakikita ko na yung ilaw. Ang ganda dito kahit na madilim pa or gabi kayo mamasyal, napakaganda dito. Ayan. Okay, ikutan ko lang mga motivation para ipakita ko sa inyo. Ikot lang ako. Ayan, ang daming tao. Tapos doon tayo lalabas sa dulo para kahit paano makita nyo ng malapitan. Hindi na nga lang ako nakapag-vlog dito ng maayos sa Sorsogon dahil hindi ako makagala. Laging maulan kasi dito. Ayan ay, no entry. Dito na ako iikot sa kabila. Ayan, daming tao. Kahit na madilim pa, bawal tayo pumasok doon. Dito na tayo mag-exit. Yan, ipakita ko lang sa inyo kahit na madilim pa. Ayan, may mga design dito sa harapan. Di lang natin na-tsempohan na may ilaw yung Christmas tree. Okay, let's go. Okay, nandito na tayo sa proper ng Sorsogon, sa pinaka-sentro. Ito yung pinaka-sentro. Daming mga establishment na pwede nyong bilhan ng mga kailangan nyo or kainan. Marami dito. Okay. Yung Coastal Road kasi, tapos yung pinaka bypass road doon na isa, iiwas kayo dito sa bayan para hindi kayo matraffic. Kung nagkakaroon kasi ng pag-traffic dito, lalo pagka umaga na, sa dami ng tricycle dito sa loob. Ito naman yung Sorsogon City Hall. Hindi ko lang ito napakita ng maayos nung dumaan ako nung pag-uwi ko dahil madilim na at maulan. Yan, dahan-dahan tayo para makita nyo ng maayos. Yan Province of Sorsogon, Government of Sorsogon. Ito yun, yung City Hall doon. Okay. Ituro ko naman sa inyo mga motivation yung lalabasan ng diversion road or bypass road pag
galing ka dun sa galing Matnog, yung tinuro ko kaninang daanan, yung bago mag SM. Eto, yung may ilaw na yan. Dito yung labas doon, yung bypass road na tinuro ko kanina, yung bago sumapit ng SM City Sorsogon. Ito yun. Tapos dito naman sa kabila, yung coastal road, yun, yung kaliwa na yun. Doon naman yung labas ng coastal road pag doon kayo dumaan. Okay. Yan, biyaheng pabalik na siguro si Pops. Yan, dami rin dalang gamit. Sana wag umulan kasi mostly pag nabiyahe ako, laging maulan dito sa part ng Daraga. Ay mga ka-motivation, nandito na tayo sa bayan ng Castilla. So, Sorsogon pa rin tayo. Nandito lang tayo yan, pamilihan, bayan ng Castilla, Sorsogon. Wala, may apoy. Oh, may siga pa dito. Sa gitna ng kalsada. Okay, time check tayo ay 4:43 ng umaga. Bago ko to narating na bayan ng Castilla, Sorsogon. Buti na lang maganda yung panahon. Di nagpaparamdam ang ulan. Sana wag tuloy-tuloy. Napakadilim pa. Okay mga ka-motivation, nandito na tayo sa province ng Camarines Sur. Bali, nandito na tayo sa may bayan ng Batu, Camarines Sur. Bali, bibili tayo ng pasalubong, yung pansit bato. Welcome to Camarines Sur. Bali, nakalabas na tayo sa province ng Albay. Okay, time check tayo ay 5:59 ng umaga. Bali, magta 3 hours na ako nagmumotor mula sa amin kanina kasi nag-take off ako almost 3:30. Yeah. Eto na mga ka-motivation, yung bilihan ng mga pasalubong dito. Mga pansit bato, yung delicacy ng Bicol. Yung pansit bato. Dito lang. Dito tayo bibili sa may bandang unahan. So, sa lagi kong binibilihan. Kaya pwede na kayong bumili dyan. May mili na lang kayo kung saan nyo gusto. Para parehas lang naman yan. Ay, nako, talilis ng release na to. Eto, dito tayo sa kabila. Dito kasi ako lagi nabili. Tatawid tayo dito sa kabila. Okay. Bili muna tayo ng pasalubong dito. Yan. Yung nakaraan kasi, ang binili ko dito yung nakapapel. So, check natin kung ano mabibili natin dito. Te, magkano to, te? Yung ito? Halimbawa kung dalawa lang. Dalawang pa? Dalawang piraso lang. Wala kasi malagyan eh. 40 ang isang pa. Pabili ako dalawa lang. Yan, dalawa lang ang bibili natin. Yeah. Wag 40 ano. Okay, nakabili na ng dalawang pirasong dalawang balot na pansit bato mga motivation. Abati na ulit tayo. Okay, time check tayo ay 6:80 na ng umaga. Maliwanag na. Nagtanggal na ako ng kapote ng pangtaas, pero yung pantalon at balot sa sapatos hindi ko muna tinanggal. Baka umulan na naman, ang hirap isuot. Okay na, maliwanag na. Let's go na tayo. Medyo maaga tayo nakarating dito sa bayan ng Batu, Camarines Sur. Okay mga motivation, nandito na tayo sa may bayan ng Nabua, Camarines Sur. Okay.
Nabua, Camarines Sur. Ito, matraffic din lagi dito pagka pasok na, lalo sa may doon sa may school. Tapos yan, pagka bukas na yung mga establishment dito. Okay, diretso tayo. Pamilihan Bayan ng Nabua. So shout out sa mga taga Nabua, Camarines Sur. Alam ko meron tayong subscriber dito sa Nabua. So shout out sa inyo po. Maraming salamat sa suporta. Mayroon pa ako hindi nadadaanan dito, yung may sinasabi kasing bypass road dito. Hindi ko pa nasusubukan yun. Hindi ko pa mahanap kung saan ang daanan. At parang nabalitaan ko parang sira ata yung Balatan Road. Doon ata yung daan nun. Okay, maraming salamat mga taga Nabua na nanonood sa mga vlog ko. Okay, let's go. Okay mga ka-motivation, nandito na ako sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Okay, papasok na ako dito sa may bypass road ng Pili. Yan, diretso yan ang bayan. Matraffic kasi dyan. Dito na tayo. Ang patalandaan ko yung magkaangkas na dalawang mag-asawa, yung nakabest ng Sorsogon. Tingnan natin kung sino mauuna. Siyempre dito magpapatakbo tayo ng medyo mabilis kasi maganda kalsada dito. Tingnan natin kung aabutin natin sila dito sa may kanto. Okay, time check tayo ay 6:40 ng umaga. Sarap sana yung maruya dito. Diretso na tayo. Siguro bandang Sipukot na tayo mag-stop over ulit. Kasi medyo malapit lang naman dito na yun eh. Siguro mga kalahating oras mararating na natin yung bayan ng Sipukot. Kasi ang kasunod dito ay Naga na. Pagkalabas natin dito sa may bypass road, sa unahan lang ay nasa Naga na tayo. Okay, let's go. Okay, ito na yung labas ng bypass road. Kanan na tayo dito. Approaching na tayo ng Naga. Yeah. Dito, kanan na tayo. Ayun kasabay ko lang. Nakasabay ko lang halos itong mag-asawa. Yan, yung pataladaan ko kanina. Halos magkasabay lang kami yan. Same lang ang naging takbo namin. Ang layo ba siguro. Kasi ang takbo ko lang naman ay 60-70 eh. Siguro, ganun din ang takbo niya. Kasi di naman siya ganun kabilis. Ayan, nakagandahan kasi doon, may iwas ka sa traffic. Okay, approaching na tayo ng Naga. Tapos papasok ulit tayo ng bypass road sa may Naga para alabas natin sa may Robinson Naga na. Okay, let's go. Time check tayo mga motivation, 6:44 ng umaga. Okay mga motivation, andito na yung bypass road. Balik kakaliwa na ako dito. Ayan, dito tayo. Yeah. Pasok na tayo dito sa may bypass road ng Naga. Okay, time check tayo ay 6:53 ng umaga. Maiksi lang naman to. Bali magiging labas natin dito ay doon na sa may Robinson Naga. Dito na ako lagi nadaan kasi na-experience ko na dyan sa may pinaka-highway ay napaka-traffic minsan. Sa akin hindi naman nagkakalayo yung distansya nitong dalawa na to. Kaya okay rin dumaan dito. Up. Saka okay din dumaan dito gawa ng marami na rin dumadaan. Saka marami na rin establishment dito sa loob na to, sa kalsada na to. Okay, nandito na tayo sa may Robinson Naga.
Okay, malapit na tayo sa highway, sa pinaka main road. Kakaliwa na tayo pagdating dito sa kanto. Okay, kaliwa na. Dito napaka-traffic dito minsan eh. At laging matraffic lalo na pag ano na. Yan, bukas na tong Robinson, bukas na yung mga establishment dito. Napaka-traffic lagi dito. Alam ko meron pang isang bypass road dito sa may San Fernando ata yun. Para hindi ka na makadaan dito sa may bayan ng Naga. Yun ang hindi ka pa na susubukan sa pagkakataon na makauwi ulit ng probinsya. Ayan, susubukan natin yan. Approaching na tayo ng San Fernando. San Fernando atang kasunod dito, or Milaor. Tapos yun, Libmanan na tayo. Pamplona ata. San Fernando, Milaor, Pamplona, tapos Libmanan. Yun ata pagkakasunod. Okay, time check tayo ay 6:59. Nandito na tayo sa Minaga. Yan, okay pa yung daloy ng traffic dito. Sarado pa yung mga tindahan. Karamihang tindahan ay sarado pa. Nung pauwi kasi ako, na-traffic ako dito eh. Okay mga motivation, nandito na tayo sa may bayan ng San Fernando. Bali dito sa may bayan ng San Fernando, sa mga tabing kalsada, kung gusto nyong bumili ng pasalubong, mga pansit bato, yan, pili nuts, marami din dito. Ongoing ang kalsada dito, pinapalapad no. Yeah. Sinisimula na yung kalsada. Nasimula na. Mahaba rin kasi minsan ang traffic dito, lalo pa nag sabay-sabay na yung balikan ng mga motorista na galing bakasyon. Tapos yung mga ayan, mga peak season, December, Holy Week, yan, yung part na yun no? Dito malapad na dito. Doon lang sa bandang unahan ang medyo maliit, makaipot pa yung kalsada. Okay mga motivation, nandito na tayo sa may Libmanan. Ito yung lagi kong tinitigilan no? Yung halal. Dito ko lagi nakain sa may kainan na yon. So kung gusto nyo ma-experience yung halal food, wala talagang puro ano lang, mga baka, kambing, isda, yun lang. Yun lang ang mga niluluto nila. Yung nga lang pangit ang panahon dito ngayon, medyo babadya yung ulan dito, makulimlim dito sa may Libmanan. Okay, approaching na tayo ng Sipukot, Camarines Sur. Bali time check tayo ay 7:29 ng umaga. Ito yung Libmanan. Malapit na tayo sa boundary ng Libmanan sa Sipukot. Tapos pagdating ng Sipukot, dun sa may Shell siguro stop over muna ako. Tapos mag-gas up na ako dahil meron na lang akong 2 bar mula nung nag-gas ako dun sa may Barangay Abuyog sa Sorsogon, sa Sorsogon province. Okay, let's go. 10 kilometers Sipukot, Jollibee nakalagay doon. Okay mga motivation, ito na yung Shell. Magpupultank muna ako dito dahil papasok na tayo sa Andaya Highway. Malayo yung mga agwat ng gasolinahan dyan sa Andaya. Yeah, ito na tayo. Pultank tayo dito sa may Sipukot Shell. Tapos hanap tayo ng mga kainan para makakain tayo. Okay, pultank muna ako mga motivation. Pultank po, unleaded. Sir, small bilis lang po. Okay, okay. Sir, nakabukas sir ang ano mo? Ha? Naka-camera kayo. Ay, oh, naka-record to. Tapos, dahil pala pogi. Shout out sa'yo, Philip. Vlogger ka sir? Oh, nagbablog-vlog din. Ano mo sir, YouTube? Ito. Mamaya bigyan kita yung sticker. Meron tayo sticker. Kamoto. Vision. Motivation. Saan sir? Saan lugar ka pala sir? Galing akong Sorsogon. Taga Sorsogon ako pero papunta akong Laguna. Papunta Laguna. Okay. Bigyan kita yung... Ha? Magkano po pala? Full tank, unleaded. Makasali ako sir sa vlog niyo sir. Abangan mo na lang. Nandito ka. Sa YouTube to, sa YouTube. Sige sir, sa YouTube po. Kasi sa Facebook, meron din ako pero di ako active. Nagpo-post lang ako doon. Opo sir. Pero yung mga video ko nandoon.
30 sir, ang leaded po. Yay, naka. Ano na sir, ilang ano na pala sir ang followers nyo? Sa Tama ng ano? sa YouTube meron ako 19,300. Malaki na rin. Tapos ang ano sir, talagang biyahe ang ano nyo, ang... Adventure saka mga biyaheng Bicol, karamihan. Sige sir, punta ano kayo sir? Papunta na akong Laguna. Doon ko talaga sir naka ano kayo. Doon ako nagtatrabaho sa Laguna. Tapos, pero nataga Sorsogon, ano lang kayo? Pero taga Sorsogon talaga ako. Bali, galing bakasyon lang. Bakasyon lang na sir. Mabuti ngayon sir, wala na masyadong traffic. Wala na. Dito malala, nakaraan. Opo. Sa Andaya. Oo nga sir, dami nagre-reklamo dyan. Yun. Meron akong vlog doon. Grabe haba. Nag-drone kasi ako doon eh. Sige sir. Mapapanood mo yun sa Andaya. Panood yun. 3:30 sir, okay na po? Sige. Ay, 2:30. Kaya pa ba? Ay, malaki pa ata yan. Sige. Sunod sir, sunod mong karga, sana? Ha? Sunod mong karga, saan ka nang papakarga? Ang karga nito sa Kalawag na. Abot na, abot lang. Oo, sa proper ng Kalawag. Yan, okay na yan. Yan ito. Receive 500 sir. Okay. Meron pa tayong nakuha ditong ano. Tropang binigyan natin ng stickers. Si Boss Philip. Nandito sa may Kalawag. Ay, sa may Sipukot. Ay, magsasabi pa yan sa mga kasama niya na may vlogger dito. Yan, ipitin na natin ang kapote natin dito. Tapos hanap tayo ng mga kainan dito sa may bandang taas. Pero kasi may mga kainan din dito sa taas eh. Yeah. Sige sir. Okay, salamat. Sige sir. Thank you sir. Ingat. Okay, salamat. Okay, nakapag-gas up na tayo dito ng 336.50. Bali 5.29 liters ang naikarga natin. Okay, let's go na tayo. Hanap lang tayo ng mga kainan dito sa may taas. Mag-aalmusal tayo sa may Andaya Highway. Okay, go. Let's go. Dito masarap din kumain dito eh. Dito na lang sa taas, sa may pagkapasok natin ng Andaya Highway. Ito na mga motivation, kakaliwa na tayo dito sa Andaya Highway. Yan, pag diniretso yan yung papuntang Dait. Yan na yung Maharlika Highway. So medyo malayo nga lang siya. Plus 1 hour ang biyahe mo compare dito. Meron na akong comparison video dyan, dito sa Andaya Highway, tapos dyan sa Maharlika Highway. Okay, hanap lang ng mga kainan dito sa may bandang unahan, dahil nakakagutom na rin. Mayroon dito mga kainan eh. Tapos bago kayo pumasok dito sa Andaya Highway, siguraduhin naka full tank na kayo, kasi ang layo ng mga agwat ng gasolinahan dito. Uy, kalalalim talaga ng lubak. Simula na ng ano dito, Kalbaryo. Kailangan magaling ka nang umilag dito sa lubak. Dahil nandito na tayo sa malubak-lubak na kalsada. Wala na makainan. Okay, siguro doon na lang. Try natin kung may mahanap pa tayo dito kainan sa unahan. Okay, time check tayo ay 7:47. Oh, ay, naging ipit na eh. 7:47 ang umaga. May mga pulis pa rin nagbabantay dito. Bali, ito talaga yung nagpaparusa sa mga motorista, yung sirang kalsada dito. Yan, mga lubak. Kaya lang, sa dami kasing dumadaan dito. Tapos nga sa mga nabasa ko sa comment doon sa vlog ko, na syempre maraming nagagalit, marami ang nagrereklamo. Talagang kasumpa-sumpa kasi yung kalsada dito sa Andaya Highway.
kahit naman ako napapareklamo talaga dahil wala talaga akong biyahe na hindi nakaranas ng lubak dito sa Andaya Highway. So hindi lang naman siguro ako, marami nakakaranas nun dahil marami nagko-comment sa previous vlog ko na napakapangit ng experience nila dito sa Andaya Highway. Bali minsan kasi ito yung nagiging salamin ng isang bayan, yung kung gaano kaganda yung kalsada, kung gaano kakomportable yung mga biyahero sa biyahe. Dito kasi sa Andaya Highway talagang hindi komportable ang biyahe dito talagang malala yan, tulad niya yung mga lubak dito. Kaya minsan nagiging basihan to ng mga motorista kung gaano ka progreso yung isang bayan, kung paano nag-i-improve, di ba? Ito tulad nito, kalsada dito. Kaya nababatikos yung mga namumuno minsan dahil sa kondisyon ng kalsada dito. Nga naman kasi ang tagal na ng problemang ganito. So kanya-kanyang opinion, kanya-kanya ang saloobin, at kanya-kanya tayong komento sa bawat experience natin. Kaya sana dumating yung araw na ma-improve ng kalsada dito, di ba? Kasi ito yung nagiging memorable experience ng mga motorista ay nako, ito na yung nasirang kalsada dito. Sa unahan yung may backhoe, wala nang traffic dahil naayos na, nagbalikan na yung karamihang motorista dito. Ito yung part na naranasan na napakahabang traffic, di ba? Sana soon maayos na to, maayos na yung condition dito ng kalsadahan, mapalapad na to, maging 4 lane na, tapos hindi na magreklamo yung mga motorista. Ito mga motivation yung gumuho na kalsada yung gilid. Yan, ayos na siya, nagawa na ng paraan. Ayan, pero dahil pa rin pulis na nakabantay dito. Ito yung part na tumatak sa mga motorista. Kakaibang experience pa, lalo yung mga first timer na uuwi ng Bicol sa Visayas, di ba? Nakakahiya sa part ng Bicol, sa Bicol, di ba? Bilang isang Bicolano, syempre damay-damay na yan. Sabi nila pangit na kalsada sa Bicol. Pag sinabi kasi Bicol malawak ang Bicol, pero ito kasi yung nagiging salamin nga Anyway, nag-share lang tayo, di ba? Komento lang din tayo sa mga nabasa nating comment, di ba? So ang mga video naman natin ginagawa sa part ng pagbo-vlog natin, kumbaga may ipakita sa mga kababayan natin kung paano yung sistema na nararanasan natin sa kalsada na ito. At para mabigyan sila ng idea, maging aware sila, di ba? Ito pala, ito yung nasira pang isa ito, narambakan na siya, wala nang traffic. Ito yun. Okay, let's go. Nandito na tayo sa Lupi, Camarines Sur. Time check 7:58 ng umaga. Approaching tayo ng Ragay. Ang daming pulis dito ngayon Okay na, guminhawa na yung pakiramdam ng mga motorista. Saka wala na masyadong mga biyahe, nakabalik na yung mga motorista at mga bakasyonista. Nandito na pala tayo mga motivation sa Ragay. Bali dito sa may unahan, andito yung tulay na ginagawa, kaya nagkakaroon ng traffic din dito. Yung nakaraan na malang traffic, dito yun, dahil naka one way ito. Yan, naka-go tayo dahil ginagawa yung tulay dito sa may Ragay. Ayan ongoing repair. Pinapatibay lalo yung tulay dito kasi sira-sira na rin yan at alam ko pinalapad din tong tulay na to Yan, ito yun, nagkaroon ng traffic dito kung malala din dahil nga naka one way. Ayan, yung Star Kasaragay, Star Kasaragay. Alam ko yung ibig sabihin yan ay tumira ka sa Ragay, parang ganon. May nag-comment na nakaraan yan si kababayan.
Jun Indaya ata yan, si kababayan Jun Indaya. Shout out sa iyo kababayan, solid supporter natin yan. Parang ang ibig sabihin niyan ay tumira ka sa Ragay. Okay, dito may mga portion din dito na pangit. Ito, matagal na rin tong ganito, yung kalsada dito na ganito. Ito, yan, grabe oh. Tagal na sira yan eh. Lagi sira pag nadaan ako dyan eh. Tapos dito sa unahan meron din. Nandito na yung magandang spot. Ilalim nun. Ito yung nakakamanghang mga puno dito. Yan. Dapat nun tapalan yan, oh, yung pag-akyat ng tulay sa may malapit sa may sentro ba yun? Grabe naman kasi yun. Hindi na matapalan eh. Tulad nito, oh, lalalim nito. Ay nako, ang ganda pa naman ito. Lagi ako namamangha dito. Lagi napapasama sa vlog ko tong mga kapunuan dito eh. Diba? Wow! Tapos kung maganda lang yung kalsada dyan, sarap pagmasdan. Yan, Ragay. Ito na yung Kiblay Bridge. Ayun, tigil muna tayo dito. Ay, ang pangit ng tubig ngayon, oh. Labo. Pagpapahinga muna ako dito. Kain ako dito sa may bagong kainan dito. Ah, sa Edlings pala to. Edlings Cafe. So stop over muna ako dito. Kain tayo dito. Yan. Ito pala yun na Edlings Cafe. Open kayo? Ay, open pala. Kain muna tayo dito. Tapos pahinga muna tayo ng konti. Okay? Color crayon. We were running through the fields, you had flowers in your hand. We were all chasing phantoms. Baby, you would hold them still and I'd grab on. Yeah, well if you're scared of the dark, let the rundown street lights be your stars. And then picture swings in the park, and I'll swing with you. Sing it with me. Sing it with me. Living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. The next time I turn around, you'll have grown into a woman in a single bound. I hope I never take you for granted. Spending time with you is all that I wanted. But I'll go back to when you were small, burning all our favorite records on the CD-ROM. We were splitting headphones in a hammock to a soundtrack we could get lost in. Sing it with me. Sing it with me. And we'll go howling at the moon. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to.
na tayo sa province of Camarines Norte. Palabas na tayo sa Tagkawayan. Ayan, Camarines Norte Province. Welcome to Santa Elena. Okay, time check tayo mga ka-motivation. 10:50 na. 10:15 bago natin narating tong Santa Elena, Camarines Norte. Okay, malapit na tayo sa Gateway to Bucalandia marker. Uy, grabe. Tignan. Takdada, iwas, ilag. Napatsyempo pa tayo dito sa gitna. Yeah. Ay, gumuho na to. Bumaba yung kalsada. Lalim na ng pagbaba ng kalsada. Marami na tayo nakakasabay dito. Mga pabalik na lang Maynila. Uy, lalim nun. Lagapak si Pop sa malalim na lupak. Ito pa. Ay. Wala na, no choice na si Popso. Nakapasentro siya sa gitna. Wala na, di na nakailag. Okay. Bali, may nag-comment before sa vlog ko na pwede ka daw ma-drone tong kanto sa may Santa Elena, sa may Tabugon. So pasensya na po kayo. Siguro sa mga susunod na pagkakataon kung magawi ako dito, sa ako na lang po i-drone tong kanto dito sa may Santa Elena, kasi meron tayong hinahabol na oras. Kailangan makauwi tayong maaga. Hindi na muna ako mag-stop over dito sa may Santa Elena, sa may pinaka-sentro na to, sa may crossing na to, dahil meron tayong hinahabol. Pasensya na po doon sa nag-comment kung napapanood nyo mo po ito. Pasensya na po, hindi na muna ako makakapag-drone dito. Sa susunod na lang. So kaliwa na tayo dito. Pag kumana ka dyan, yan yung papuntang Daet. Eto na, malapit na tayo dun sa may pinaka gateway to Bucalandia marker. So siya na kabayan, dahil hindi na tayo nakapag-drone dito sa may Santa Elena. Next time na lang pagka mayroong pagkakataon ulit. Saka natin i-drone tong Santa Elena. Okay, approaching na tayo dun sa may gateway to Bucalandia marker, Calawag, Quezon. Ang kasunod nito, ayun kasi yung pinaka-boundary ng Calawag, saka yung ito sa Santa Elena. Okay, time check tayo ay 10:18 na ng umaga. Yeah. Pagalingan na talaga umiyag sa lupak ah. Ito pa, ilag. Okay mga motivation, ito na yung marker ng gateway to Bucalandia. Gilid lang ako, selfie tayo ng konti. Wala sa atin magpipicture eh. Okay na, diretso na tayo. Diretso na ako mga motivation. Dito na lang siguro sa may bandang unahan tayo mag-stop over. Bandang Gumaka. Wala magpicture sa atin. Diretso na tayo para maaga tayo makauwi. Pang May di sana eh. So walang taga-picture sa atin, saka medyo alanganin ng tigilan doon. Okay, Calawag, Quezon na tayo. Oop, yeah. Nagkaka-traffic dito ah. Bakit kasing kalsada dito sa may bandang unahan eh, kaya nagkakaroon ng traffic minsan dito. Ayan ah. Yeah. Ito, lalalim din dito. Uy. Yeah.
Maaga tayo nakarating dito ngayon Mostly kasi nadating ko dito pagka nakauwi ako ng Bicol alas 12, alauna. Nandun pa lang ako nun sa may gateway to Bicolandia Marker. Buti ka mo hindi naman kalakasan ng mga bumuhos na ulan. Bandang ano lang, Sorsogon lang yung umulan ng konti. Okay. Oops. Ito, lala din ito. Yeah. Dapat antibayan dito yung asfalto Asfalto kasi yung nauuka Para yung ilalim niyan parang okay pa naman Yung pinaka-flooring talaga niya. Yan mas maigi pa na hindi asfaltado para hindi nauuka siya. Lapit na tayo sa proper ng Calawag, Quezon. Yeah, grabe din lubak dito. May part na yun sa taas. Tapos dito sa may tampat ng terminal ng mga bus, may malalim na uka dito. Kaya kung mapapadaan kayo dito, ingat lang kayo sa may part ng Calawag. Ayan grabe Pagka napatapat ka talaga sa malubak, wala nang choice Kailangan mo na talagang sagasaan Kaya hindi ka na makakabig preno na lang. Okay, time check tayo ay 10:51 ng umaga. Magtatanghali na. Bago ko narating tong Calawag, Quezon, yung pinaka-proper. Ang susunod naman ito na bayan ay Lopez, Quezon. Bali doon na ako dadaan sa may bypass road ng Lopez. Kasi malapit lang naman yun. Nasa 1 kilometer lang naman ang diferensya. Pagka sa Maharlika ka dumaan sa bayan, nasa 5 kilometers ata yun. Pagka dito ka naman dumaan sa may bypass road, 6 kilometers lang yun. Ito, may malalim na uka dito sa may bayan. Nasa may tapat ng terminal ng mga bus. Okay, approaching na tayo ng Lopez, Quezon. Okay. Dito sa bandang unahan may naka one way dito nung nakaraan Ginagawa kasi yung kalsada. Yeah. Ayan pala. Ay, labi Pag masyot ka talaga dyan pagalingan na lang talaga umilag Poob. Bali 1 bar pa lang yung nababawas sa gasolina ko mula nung naggas ako dun sa Sipukot, Quezon. Sa may Sipukot Camarinesor. Bali nagpultang ako doon. Bali 1 bar pa lang yung nababawas. Malala din ang mga lubak dito sa may bandang unahan. Ito na mga motivation yung viaduct sa may bandang unahan. Kakaliwa na ako dito. Ay, yung bypass road pala. Pasok na ako sa may bypass road. Traffic yan sigurado sa bayan. Yan. Okay. Okay, time check tayo. 11:06 na. Bago ko narating tong Lopez Bypass Road. Maiksi lang naman to. Nasa 6 kilometers ata to. Kasi ginawa ko na to ng vlog. Kinumpare ko dun sa Maharlika Highway. Tapos compare naman dito sa may bypass road. Kung ayaw nyo matraffic, para makapagpatakbo kayo ng maayos, dito na lang kayo dumaan. Napakabilis lang naman dito. Okay. Okay, mga motivation, palabas na tayo dito sa may Maharlika Highway. Okay, haliwa na tayo.
Yeah. Hay nako. Okay, time check tayo. 11:12 na ng umaga. Tatanghali na. Okay, approaching na tayo ng Gumaca, Quezon. Ang gagawin ko mga conservation, papasok na rin ako ng bypass road ng Gumaca. Dahil nung pauwi ako, sinubukan kong dumaan sa may bayan. Grabe, ang pangit ng kalsada. Tapos yung release daw na madadaanan na dalawa na naka-island, delikado. Delikado yung tumba. Tapos napaka-traffic sigurado yan ngayon. Hindi ka makapagpatakbo ng maayos doon sa may Gumaca bayan dahil sa pangit ng kalsada. Although malapit siya ng nasa 3 kilometers, pero pangit naman ng kalsada. Kaya magba-bypass road tayo ng Gumaca, Quezon. Okay, approaching na tayo ng Gumaca, Quezon. Okay, malapit na tayo sa bypass road ng Gumaca. Pasok na tayo dito para mabilis-bilis sa biyahe. Ang hirap dito ngayon sa bayan, ang pangit ng kalsada. Siguro matraffic yan ngayon, mabagal ang usad. Ayan. Doon ako magpapahinga sa paglabas ng bypass road ng Gumaca. Meron kasi ditong dagat tabing dagat, no, yung stopover ng mga tinitigilan talaga ng mga motorista para magpahinga, kumain. Maganda kasi magpahinga doon nasa tabing dagat. Ayan. Okay, time check tayo mga motivation, 11:34 ng tanghali na. Check natin kung gaano tayo katagal, pero depende pa rin yan sa takbo. Although mahaba to ng 3 kilometers compare dun sa may Maharlika Highway dun sa bayan, pero piliin pa rin natin dito. Okay, let's go. 11:34 ng tanghali. Ang ganda kasi ng kalsada dito. Yun nga lang, para lang sa mga light vehicles. Oh, may dumadaan ng bus Ayan, mga bus, kaya ng bus dito, pero talagang may portion dito na usad pagong sila. Mahirapan silang umahon dahil sobrang tarik. Pero yung mga mababigat ang karga, no good, hindi makakapasok dito. Kaya mas lalong nasisira yung kalsada sa may bayan ng Gumaca kasi andun lahat ng mga truck na mabibigat ang karga doon nadaan. Kaya ito ang tarik nito. Dito maraming bumabalikwas dito na truck, yung mabibigat ang karga. Ayan tarik nito. Hindi lang maano sa camera, pero matarik tong kalsada na to. Kaya tinan mo to, hirap din siya umahon Kahit nga motor ramdam mo talaga na mahirap umahon. Ito pa yung portion na sobrang tarik. Pero ang ganda ng kalsada dito. Buelo. Yan, tarik dito. Ito, palusog naman. Oo, lusong sa bayahon. Ganda ng kalsada na to. Sayang lang talaga. Ay, nakaw. Lapad Okay, palabas na tayo dito sa Maharlika Highway. Yeah, approaching na tayo ng Plaridel, Quezon.
Dito lang sa may unahan, mag-stop over muna ako mga motivation para makakain at makapagpahinga muna dahil almost 8 hours na ako nagmumotor mula sa amin sa Huban, Sorsogon hanggang marating ko itong Gumaca, Quezon. Bali ang biyahe sa loob umaabot lang naman ng 13 minutes kasi 11:34 ako pumasok, kaya nakalabas ako ng 11:47. Ganun, 30 minutes lang yung biyahe sa loob. Depende pa rin yan sa patakbo nyo. Okay, time check tayo, 11:47 bago ako nakalabas dun sa may Gumaca Bypass Road. Dito lang sa unahan ng konti, andito yung seaside na tinitigilan ng mga motorista. Doon tayo magpahinga. Ito yung nakakagulat na release dito mga motivation, no? Lalo pag galing kayo Maynila, paspas kayo dito, mabubulaga na lang kayo dito. Yan, ingat kayo dun sa release na yan, medyo malalim na yung uka. Okay, dito tayo magpapahinga. Hanap lang ako ng magandang spot dito para makakain tayo dito. Dito kasi magsarap pagpahinga eh, no? Tinitigilan talaga ito ng mga motorista para makapagpahinga, makakain. Dito tayo sa may bandang unahan. Makapagtanghalian muna. Meron dito sa unahan, yung tinitigilan ko eh. Tingnan natin kung nagtitinda sila ng ulam. Napakaganda dito. Marami pa dito sa unahan. Daming mga nakamotor, nakatigil. Okay, tawid tayo sa kabila. Dito tayo kumain. Ayan, dito, walang tao. Okay, touchdown Gumaca. Yabang pa na motor. Ay, salamat. Andito na tayo sa may Gumaca, Quezon. Kain muna tayo dito. Okay, go na mga motivation. Nakapagpahinga na at nakakain na rin ng tanghalian. Okay, approaching na tayo ng Plaridel, Quezon. Okay, time check tayo ay 12:33 ng hapon na. Ayan, ito na yung boundary ng Plaridel sa Gumaca, Quezon. Ito yung isda na to. Ayan, ayan, makabasa natin. Welcome to Plaridel, Quezon. Okay, let's go. Sarap magpahinga dyan, no? Dami nagpapahinga, makulimlim. Bakbakan na natin to para makauwi tayo ng maaga. Daming na nagbabiyahe ngayon. Dami nakatigil na sa may seaside ng Gumaca para kumain. Oops, yeah. Ang lala ng luwak na yun. Ilagan na sila eh. Yeah. Pangit din ang kalsada dito sa may Plaridel ah. May mga portion na malalalim eh, no? Bale, hindi muna ako nagtanggal ng camera mga motivation para makapag-video pa ako kahit paano. Di pa naman nabuhos yung ulan, nag-ambon pa lang naman. Bali, nandito na tayo sa ano, Atimonan pa rin pala to. Ayan, malapit na tayo, paakit na tayo ng zigzag road.
Bali doon tayo dadaan sa may old zigzag road para mapabilis tayo. Dito sa part na to nagbabadya na yung ulan. Umaambon na dito. Ayan. Parang nga nasa Pagbilao nga yung malakas na ulan. Nasa Pagbilao, Quezon. Nagkapote na ako para sigurado kahit na bumuhos man bigla yung ulan, naka-ready na. Yung camera na lang yung tatanggalin. Yung camera madali nang tanggalin yan pagka basta importante yung kapote kasi matagal isuot. Lalo na yung pantalon saka yung pambalot sa paa. Ayan, palabas na tayo sa Atimonan, Quezon. Ito kaya yung boundary ng Atimonan. Ayan thank you for visiting Atimonan. Pero pagdating dito, Atimonan pa dito sa unahan eh. Okay, time check tayo ay 12:58 na ng hapon. Approaching na tayo ng Pagbilao, Quezon. Ang lakas nga ng ulan sa taas sa Pagbilao. Ito na mga motivation yung old zigzag road Pakaliwa na tayo dito. Baka traffic na rin dito Dami kasing dumadaan dito eh. Ayan, ito yung old zigzag road. Diyan kasi medyo malayo talaga. Malaki, 5 kilometers. Kaya dito tayo. Mas maraming dumadaan dito. Mababagal na yung usad Ayan, traffic na yan dito sa taas. Ang pangit kasi ng kondisyon ng kalsada dun sa baba. Kung napanood nyo yung nakaraang vlog ko mga motivation, in-update ko tong old zigzag road. Tapos yung sa baba, yung diversion road. Ang pangit ng kalsada sa baba ngayon. Dito pangit din dito sa part na to. Wala na yung ulan parang nandun sa may baba talaga kaya nawala na yung kulimlim. Nagpa-fog sa taas yung mga puno. Naka siksik yung fog. Ayun sa taas mga motivation nagpa-fog sa taas Yan yung nakikita sa taas yung pag na bumabalot sa mga kapunuan. Ito yun Atimonan Zigzag Park. Nagta-traffic dito dahil sa lubak. Ayan lalalim din Ayan. Kunti lang naman yung portion na may lubak dyan dito sa unahan, okay na rin dyan dito Okay, let's go. Dami talagang dumadaan dito, lalo na pagka balikan na or uwian ng probinsya. Mas malapit talaga dito The famous zigzag road. Ay, ang daming tao. Maganda kasi panahon Hindi na tayo titigil, diretso na tayo. Ay, ang daming unggoy ngayon Ayun mga motivation sa puno. Isa pa yan sa mga nagbibigay ng attraction dito sa zigzag road. Ayan wow, dami nakatigil diretso na tayo.
Naka-go naman. Pwede naman tayo overtake dyan eh. Nakamotor naman tayo eh. Kasi naka-go naman. Ayan. Pwede tayong overtake kasi naka-gateway yan. Para sa mga pababa. Okay. Ayan o. Pwede tayo dito sa kabila. Wala naman nag-go. Wala naman na ano eh, maakyat eh. Kasi naka-gateway yan. Naka-gateway yan sa mga motorista. Kaya okay lang na lumipat ka dito sa kabilang linya. Kasi naka-go tayo. Pagka ganito lang yan, marami ang bumababa. Pag maraming sasakyan, yan yun, pwede yan. Pero pagka madalang, kailangan mo natili sa linya mo talaga. Ayan. Okay. Nakababa na tayo sa malabitukang manok na kalsada. Okay, time check tayo, 1:22 ng hapon. Pag Bilao Quezon na tayo. Ito matinding lusong din to. Kailangan maayos ang preno nyo dito. Okay. Okay mga motivation, bali nakababa na pala ako ng Old Zigzag Road. Hindi na ako nakapag-video pagka baba ng Old Zigzag Road. Nandito na ako sa may malapit sa bayan ng Pagbilao Quezon. Dahil nalobat yung GoPro ko. Dito na ako nakapagpalit dahil medyo nakaambon doon. So ngayon medyo tila na dito. Kaya nagtanggal na ako ng kapote. Okay. Malapit na tayo sa sentro ng Pagbilao Quezon. Yeah. Pangit talaga ng kalsada dito sa Pagbilao oh. Grabe, lalalim. Ayan oh. Lala nito oh. Wala na. Kailan kaya ayusin to? Maraming portion na ganyan. Yun nga, yung pag-uwi ko nung nakaraan December 22, may nasemplang dahil dyan sa lubak. Nalaglag sa butas. Yeah. Oops, yeah, kanya-kanyang ilag. Ilag. Ay po, sa ilalim nun, no? Kanya-kanya na lang ilag eh. Ay, nako. Yung kalsada na yun, tagal na sira nun. Kanya-kanyang ilag na lang ang sasakyan at motor eh. Yeah. Malala yung mga lubak dito sa may Pagbilao. Yeah. Titingnan ko mga motivation kung bukas yung bypass road dito ng Pagbilao. Kasi kung bukas, dito ako dadaan sa Pagbilao bypass road. Kasi binubuksan to pag ganitong season eh, na balikan ng mga bakasyonista na nagbakasyon sa kanilang province. Kasi nagkakaroon ng pagkasikip ng traffic sa bayan ng Pagbilao. Kung open yung bypass road, doon tayo dadaan mga motivation. Okay, sana open para matry natin na talagang binuksan para sa motorista. Kasi na-vlog ko yan, nakakadaan, pero ongoing construction pa yung kalsada. Hindi po siya totally tapos. Ito mga motivation sa unahan. Bukas ata. Ay, oo nga, bukas. Ayan oh. Bukas yung bypass road. Dito tayo dadaan. Ayan. Kasi ang ruta ko mga motivation, magbabackdoor ako. Hindi na ako dadaan ng ano, ng Chaong. Tapos ay, hindi na ako dadaan ng Sariaya, Candelaria, Chaong, San Pablo. Ayan, Santo Tomas. Ayan, yung Alaminos pala. Hindi ko yan dadaanan, magbabackdoor ako. Dito ako dadaan sa may Mahayhay, Laguna. Kasi sa oras na to, siguradong napaka-traffic ngayon.
Useless din naman kung doon pa tayo dadaan. Napakahirap maipit sa traffic, lalo na sa San Pablo at sa Santo Tomas. Ayan o, bukas yung bypass road ng Pagbilao, Quezon. Ito ay binuksan para sa mga papunta ng Maynila. Wala tayong nakakasalubong na galing sa Maynila. Ayan, papuntang southbound lang ang open. Wala pang dumadaan na So sa nag-comment doon sa vlog ko na hindi pa daw ito pinapadaanan, eto na po, sana napapanood nyo. Kasi medyo pangit yung comment niya So sana naintindihan mo yung kwento sa nakaraang vlog ko na itong bypass road ay pwedeng daanan. Ito na nga siya, pinadaanan na ngayon. Yan, ginawaan ng paraan So nung dumaan ako nakaraan dito sa may baba, ngayon pinapadaanan yung tulay Okay, naka one lane lang siya para lang sa mga pauwi ng Maynila. Ito na, okay. Saktong-sakto lang to kasi backdoor ang magiging daan ko. Kaya sa mga nagba-backdoor ang ruta, dito na kayo dumaan. Nung nakaraan kasi, dyan ako sa baba dumaan. Dyan sa baba. Ito, dyan ako dumaan. Ito, yan. Binuksan siya ngayon. Kasi nga, marami mag-uuwian at magbabalikan na sa trabaho. Ayan sa ilalim ako dumaan na nakaraan Okay. Konting-konti lang naman kasi rough road dito dun sa unahan. Paunahin lang natin ito ng konti para makita natin yung kalsada. Naku po, nabalahaw pa si motor. Ayaw ang kotse. Ayan. Yan, ito lang naman ang konting parusa dito. Pero unlike naman doon kung doon ka dadaan sa bayan, di ba, napaka-traffic doon. Yan. Okay, survive. Let's go. Yun lang, yung medyo malalim dahil may tubig. Ayan nakakahataw pa yung sniper kahit na rough road. Kaya sa mga nakapanood ng video ko, sana nakatulong yung video ko dahil ito na nga siya, binuksan na siya ngayon. Kayang-kaya naman. Konting-konti lang ang rough road dito. Yan, pag-ahon natin doon, ano na yun, simentado na yun hanggang sa makalabas ng Maharlika Highway. Okay, let's go. Yeah. Okay, survive. Ito na, diretso na to, sementado na to. Ito yung na-vlog ko noong nakaraan bago magpasko. So, sana yung iba nakapanood nung na-vlog ko to ay nakatulong sa kanila yung video. Pwede rin pala dumaan mga motivation bigayan na lang pagdating dun sa dulo. May dumadaan dito na papuntang Bicol Okay mga motivation, ito na yung labas Pag diretso yan, papunta yan ng Maharlika Highway. Kanan na ako dito. Okay. Magbo-backdoor na lang ako mga motivation. Naliligaw si Paps Saan kaya ang biyahe nun? Yan. Okay mga motivation, malapit na ang kumaliwa dito sa may kanto papunta ng Lukban, Quezon. Pagdating kasi sa kanto, pag kumanan dyan papuntang Mauban, Quezon, kakaliwa tayo kasi papunta tayo ng Lukban, Quezon. Pero magagasap muna ako dito sa may kanto. Mayroon gasolinahan dito Eto.
Gas up muna ako dito. Okay. Yan, kakaliwa na tayo dyan. Papunta doon. Papunta ng Lokban. Ayan, dami nga dumadaan dito nakamotor. Ayan, okay. Unleaded. Saan? Ayun, yan. Sige, sige. Yung isang ano dito, no? Giant, no? Okay. Wala daw gasolina. Dito tayo sa kabila. Dito, eto, may isa pang Giant dito. Extension pala nila to. Eto pala yung kanto dito. Pagka kumanan kayo dyan, papuntayin ang bayan ng Tayabas. Huwag na kayo pumasok dyan sa bayan dahil napaka-traffic dyan. Ito na pakaliwa ay ang Palusena. Bali, dediretsuhin lang natin tong bypass road ng Tayabas para hindi na tayo maipit sa traffic dyan sa Tayabas, sa bayan. Sinubukan ko kasi yan eh. Nung nag-vlog ako, try ko din para maipakita yung condition dyan sa may bayan. Napaka-traffic. Dito na tayo sa bypass road ng Tayabas. Bali, yung magiging labas natin ito, papunta na ng Lokban, Quezon. Okay, dire-diretso na to. Ang ganda ng kalsada dito. Malapad. I wanted to get older where the flowers hit the trees, where the lakes go to the rivers and the rivers throw a breeze. Raise a couple kids, become an honest man. I put 100,000 miles on this man, 'cause I'm a running man. Sometimes I feel like I'm insane, expecting different fruit from the same damn thing. But the sound of this band hitting that note takes this drowning man and it makes him flow. Parang nandito yung ulan. Ano na doon, no? Ang dilim doon sa may bandang unahan. Parang maulan sa may bandang mahay-hay. Okay. Dito tayo sa Lokban, Quezon. I think Lokban, Quezon na to. Parang ang lakas ng ulan dun sa unahan, Sasapulin natin ang ulan dito. Yay! Pangit pala ng kalsada dito ngayon. Ayan na. Ayan na yung ambun. Ay, nako. Okay mga motivation, baka maputol yung vlog ko dito sa may bandang Lokban, Quezon. Hahanap lang ako ng masisilungan. Magkakapote muna ako. Bali, update ko na lang kayo mamaya pagka tumila tong ulan. Kasi mababasa yung camera ko eh. Wala kasi yung waterproof case ko eh, naiwan. Bali mga motivation, ito na yung bypass road sa Lokban, Quezon, no? Pag kumaliwa tayo dito, papunta to ng Mahihay. Tapos pag dumiretso ka dyan, yan na yung papuntang Luisiana. Ito, Mahihay to. Doon kasi pagka ang biyahe mo papunta ng Marikina, Rizal or Antipolo, doon ka na dumaan kasi ang labas doon papuntang Rizal sa may Pililya. Tapos yan, pagsanghan muna, tapos papunta yan ng Pililya, Rizal. Dito tayo kasi papunta tayo ng San Pedro, Laguna. Bali ang magiging tumbok natin ay Mahihay, Laguna. Tapos maglililiw tayo. Tapos diretso lalabas tayo ng Calamba. Dito kasi na-bypass lang natin yung mga ilang bayan ng Quezon, tulad ng Sariaya, Candelaria, Chaong. Tapos sa Laguna naman yung San Pablo. Tapos yung Alaminos. Yan yung na-bypass. Tapos yung Santo Tomas, Batangas. Yan yung mapabypass mo pag dito ka dumaan sa backdoor. Eh napaka-traffic lagi kasi doon. Dito na lang tayo. Okay, time check tayo ay 2:49 na ng hapon.
Pagdating dito sa kanto, dediretso lang tayo. Yeah. Diretso lang to. Okay. Ang kapal na ulap. Mukhang bubuhos ang malakas na ulan. Sana makalagpas muna tayo dito sa ulan na to bago pa bumuhos tong malakas na ulan. Back to color work for you, me, the band. Oh, you're now around when the heart in apart. Truth almost found it cool down. They won't be for Dutch night. Grabe lusong nito oh. Tapos biglang ahon ka. Woo! Yan oh. Yeah. Meron din ang dinadayong ilog eh, yung sa ilalim ng tulay. Alam ko yun na nagiging silbing boundary ng Mahihai at Lokban, Laguna. Ay, Lokban, Quezon, baliktad. Alam ko yun na nagiging boundary ng ano, Mahihai, Laguna, tapos Lokban, Quezon, yung ilog dito sa may tulay. Once na makatawid ka na dun sa tulay, yun na yung Mahihai na sumasakop. Ito mga kamotivation oh. Ito, yung tulay dito. Sa ilalim niya may napakalinaw na ilog dyan. Daming dumadayo dyan na turista para mag-swimming. Ngayon, madaming ang bisita oh. Ayun oh, halinaw kasi na tubig dyan. Okay, nasa Mahihai, Laguna na tayo. Okay, time check tayo ay 2:55 na ng hapon. Nasa 11 hours na akong nagmumotor mula Sorsogon bago ko narating tong Mahihai, Laguna. Okay, kunting pingaan na lang, siguro mga 2 hours pa mararating ko na yung San Pedro, Laguna. Back to color work for you, me, the band. Oh, you're now around when the heart in apart. Truth almost found it cool down. They won't be for Dutch night. Nandito yung magandang painting oh, yung naka paint sa pader, ginawa ng design. Ang ganda rin tingnan eh no? Tapos madadaanan natin dito yung ano, malaking tsinelas. Yung I love Liliw. Nandito lang yan eh, magliko natin dito. Nandito yun eh. Ay wala pala dito. Ay ito pala yung ano, batis ng Liliw. Ang ganda rin ng tubig dyan eh. Nakita ko doon nung dumaan ako, sinilip ko siya doon pagpunta ko ng Pagbilao. Ang linaw din ng tubig. Nandito pala yun yung malaking tsinelas. Nakala ko doon na sa pagbaba doon. Dito pala yun sa kabila. Ay, salamat. Tila na. Ulimlim na dito. Mamaya na tayo magtanggal ng kapote. Ito mga motivation. Yung malaking tsinelas dito, ayan o. Ayan o. I love Liliw. Okay. Okay, pagdating dito mga motivation sa may kanto na to, kakanan na tayo. Papunta na tayo ng Bay Laguna. Ito yung mga kalabaw dito. Ayan. Papunta na tayo ng Bay Laguna. Okay. Tapos pagdating dito sa dulo, makikita naman natin itong mga itik naman dito. Kanina doon sa may kanto, kalabaw. Dito naman itik. So kakaliwa na tayo dito. Papunta tayo ng Bay Laguna. Okay. Kaliwa tayo dito. Yeah.
Approaching na tayo ng Bay Laguna. Lalaki ng itik oh. Itik. Okay. Ayan, nakalagay Kalawan. Ayan, nabura na nga lang ang letra. Kalawan, Laguna yan eh. Okay, time check tayo mga motivation. 4:09 ng hapon. Nandito na tayo sa Kalawan, Laguna. Ang ganda ng kalangitan, no? Liwalas. Ganda ng ulap po. Tapos sumisikat yung araw. Ang lapad ng kalsada dito. Halos nag-8 lane dito yung kalsada. Yeah. Para sa tuloy-tuloy na pagsulong sa bayan ng Bay Laguna. Okay, welcome to Los Baños, Laguna. Okay, Los Baños na tayo mga motivation. Time check 4:17 ng hapon. Nandito na tayo sa Los Baños. Dito tayo mata-traffic. Tingnan natin kung okay yung daloy ng traffic dito. Dito kasi sa bayan ang medyo nagkaka-traffic din eh. Yeah. Tapos sa sunod yung Pansol. Yan, yung dalawang magkatabi na yan. Yan yung nagkakaroon ng traffic. Pero parang wala. Wala akong nakikita ng traffic oh. Sana tuloy-tuloy para di na tayo maabala. Kada na tayo dito. Yeah. Okay, approaching na tayo ng Cabuyao. So, pumunta na tayo ng Santa Rosa. Yun, Binyan, San Pedro. Kunting piga na lang. Malapit na tayo. Sa mga bayan-bayan lang talaga nagkaka-traffic. Time check tayo mga motivation. 5:28 na ng gabi. Magdidilim na. So bali nandito na tayo sa may Santa Rosa, Laguna. Ito na yung SM City Santa Rosa. Okay, isang bayan na lang. Makakatawid na tayo ng San Pedro. Kasi ang susunod dito ay Binyan, Laguna na. Kung hindi nga lang matraffic, kanina pa sana nakauwi. Grabe nga lang traffic. Lalo sa ano, may part ng Los Baños, sa may Pansol. Ayan, dito na sa may Santa Rosa ulit, traffic. Ayan o, walang galawan. Dami lagi tao dito sa SM Santa Rosa. Dinadayo talaga. Okay, Olivares Binyan na tayo. Ito yung stoplight dito na napakatagal din. Okay, makatawid lang tayo dito. Medyo okay na. Wala na tayo masyadong bubuno yung traffic. Yan, okay. So time check tayo mga motivation. Bali 5:37 na lang ang gabi. Madilim na. Nandito na tayo sa Olivares Binyan. Antay lang natin ito mag-go. Malapit na tayo sa San Pedro, Laguna. Okay mga motivation, nandito na ako sa may malapit sa boundary ng Binyan, Laguna sa San Pedro, Laguna.
So malapit na ako makarating sa amin. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito mga motivation, maraming salamat sa suporta at sa lahat ng patuloy na nanonood ng mga video ko. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta. Sana nandiyan pa rin kayo hanggang sa kung saan mang makarating tong channel ko. Sana nandiyan po kayo para manood sa mga video kong ina-upload. So Happy New Year sa inyong lahat, sa ating lahat. Happy New Year. Sana mag-ingat tayo lagi at pagpalain palagi tayo ng Panginoon sa pang-araw-araw natin mga buhay. Okay, hanggang dito na lang siguro mga motivation yung vlog na ito. Andito na ako, patawid na ako dito sa may stoplight. Ito na ay Pasita Complex na ito. Okay, so kita-kita tayo sa susunod ko pang mga adventure. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe na ito. Kung nakarating ka dito sa dulong ito. So paano mga motivation, kita-kita tayo sa susunod. Maraming salamat. Bye bye. Paalam, hanggang dito na lang tong video ito. So time check tayo ay 5:43 na ng gabi bago ko narating tong Pasita Complex. So maraming salamat sa pagsama. Okay, itatawid ko lang sa kabila para dire-diretso na tayo. Okay, let's go. Hanggang sa muli. Paalam.